Hello, good morning sa tananon. Yan sa atong online morning devotion sa matag sa isa buntag. Ug atong pasalamatan ang Ginoo kay gipapabuka pa ang atong mga mata ug gi-enable ta niya nga mobangon. Amen. O come on, let's start the day right by worshiping our God kay nagpabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto us. Hello, Giseles. Bilan mi Baclarin, Cagayan de Oro City. Fully awake na ta karon o atong sugdan ang atong morning devotion pinaagi sa mga pag-awit. Amen. Walang ibang ninanais ng puso ko kundi ikaw. Walang ibang makapagbibigay ng lahat-lahat kundi ikaw. Ikaw lamang Diyos ko, ang hanap-hanap ko, pagkat sa'yo lamang natagpuan. Pag-ibig na walang hanggan, yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggang umatok sa puso ko. Kaya naman ikaw lamang Diyos ko, ang kaligayahan. Walang ibang ninanais ng puso ko kundi ikaw. Walang ibang makapagbibigay ng lahat-lahat kundi ikaw. Ikaw lamang Diyos ko, ang hanap-hanap ko, pagkat sa'yo lamang natagpuan. Pag-ibig na walang hanggan, yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggang umatok sa puso ko. Kaya naman ikaw lamang Diyos ko, ang kalig, walang ibang ninanais kundi ikaw. Walang ibang makapagbibigay kundi ikaw. Ikaw lamang Diyos ko, o ikaw lamang Diyos ko, ang tanging hangad ng puso ko. Yakapin mo ako, lingapin mo ako. Salamat Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggang umatok sa puso ko. Kaya naman ikaw lamang Diyos ko. Yakapin mo ako, yakapin mo ako. Yes Lord, yakapin mo ako. Salamat Diyos ko, salamat Diyos ko, at ika'y aking natagpuan. Ika'y walang hanggang umatok sa puso ko. Kaya naman ikaw lamang
kaayo Lord sa imong pagpukaw kanamo Ama ni sa kabuntagon Lord ug imo ming enable kabangon minimo ugan. Thank you kaayo bisan pas kalidad malinaw dinanong kang katulog nga imong gi-provide kanamo gabi. Salamat usab nining laing mataw mga adlaw Ginoong Friday o God nga imo na usab nga gidugang sa among kinabuhi Lord God. Salamat ug salamat Ginoo nga bisan pa ang mga bulaton namo Lord nining adlaw Lord nga binaunya sa gabi Ginoo Lord sa church evangelistic night Lord. Salamat Ginoo nga malampuson mamay mga bulukon mapungahon ang mga bulaton Lord tungod kay naa ka nag-manifest ang imong glory, nag-manifest ang imong kahayag, O God. Thank you kaayo Ginoo Lord. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan. Thank you sa kaayo Lord sa pagtandog paghikap nimo Lord sa matag kinabuhi sa mga katawhan O Lord nga makahimos pag-apilo niya Lord sa among evangelistic night. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan naman. Bisan pas makaigsunan karon nga imong pangpukaw Lord aron ka join ngini nga bulaton Lord. Thank you kaayo Ginoo. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman. Dawat ang among mga pagpasalamat pagdaig pagimaya pinaagi sa ganghanan nga ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. So, padayon ta karon no sa atong paghisgot sa Book of Ezekiel, last chapter na sa Ezekiel kay 48 raman tama ng Ezekiel no taas gid noon chapter 48. So, but before sa 48 atong hisgutan gamay lang lakbitan nato reviewon nato gamay ang chapter 47. Ingon diri ang 47 sa chapter 47 na usa ka butang nga nakaligtaan ako wala na ako nahisguti kagahapon. That's why akong ibalik karon no ang verse 8 sa chapter 47. Diya sa verse 8 sa chapter 47 actually na mention diha nga Dead Sea no patay nga dagat. So, naay portion sa kaning naay portion sa dagat no, naay portion sa dagat, naay dapit sa kadako biya kay sa dagat no, dunay portion dito sa Israel nga gitawag nga Dead Sea. So, makita na to ang Dead Sea nga nahisgutan diya sa verse 8 is the saltiest body of water in the world. Munay pinakaparat magid ang dagat no. Pero dunay portion sa dagat nga pinakaparat nga ginaingon din nga it is 6 times saltier, 6 times. So kung ang dagat parat kaunong piluon ang kaparat. So grabe gid kaparat kaayo. No, it is 6 times saltier than the ocean, no? Grabe kaparat gid kaayo. So in Ezekiel visions, the water from the temple turned the Dead Sea into fresh water. Grabe milagro no. Katong kita ni Ezekiel nga vision sulod sa templo nga nay nag-overflow nga water sa side sa south side sa sanctuary no. Katong nga tubig, grabe ka milagroso kaayo tungod kay ga-overflow siya, unyan iabot siya sa dapit nga gitawag nga Dead Sea. So pag abot dito sa mao nga tubig nga nag-overflow, miraculous water ang tawag nato no, nga nag-overflow sa temple, vision nga nagipakita ni Lord. Nakaabot siya ang mao nga tubig nga nag-overflow nakaabot dito sa Dead Sea. So ang 6 times saltier than the ocean nga Dead Sea nahimong fresh water. Grabe ang milagro no. It is 6 times saltier than the ocean. Pero nahimo siya nga fresh water. So in Ezekiel vision, the water from the temple turned the Dead Sea into fresh water. So wala gyud posible di sa Ginoo. And it signifies in Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. Nagsignify no kung atong basahon ang Ephesians chapter 1 verse chapter 2 verse 1, Ephesians chapter 1 verse 2 verse nagkabansuli. Ephesians chapter 2 verse 1 to 5. Nagiingon dito, it talks about ang verse 1 sa Ephesians chapter 2 talks about this is the picture of how the Lord Jesus Christ can give life to those who were dead in sin, no? A picture nato nga grabe gid kagamanan
si Ginoong Hesus tungod kay ang patay mabuhi gid, no? Give life to those who were dead in sin. Patay magid ang tao kung naa pa sa sala, no? Wala pa naka hinulsol, wala pa naka ilak ang Ginoong Hesus. Patay man gyud. Ang iyon sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5 atong paspasan, no? And you he made alive who were dead in trespasses, no? Who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of the obedience. Among whom also we all once uh, conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So, na-picture na to nung nga ang Dead Sea, 6 times saltier than the ocean, no, naabtan, no, niabot dito ang miraculous water nga niabot pag-abot dito ang Dead Sea nga 6 times saltier than the ocean, nahimong fresh water, no? So nausab gyud, so inaana kagamhanan, no, inaana kagamhanan ang Lord. So proceed ta kay last chapter na ra ba nini ang Ezekiel chapter 48, no, atong tan-awon kung unsay nahipatig diri sa chapter 48, no, last chapter of Ezekiel. Kung atong basahon, dili na lang nato basahon, no, kay medyo taas-taas man sad ang chapter 48, no. But nakita nato din ato na lang kutluon, no, ang sa ngalan highlight sa mao nga chapter. So ang Ezekiel talks about the equal distribution of the territory among the 12 tribes. So dinhi aning 48 gisgutan na ang equal distribution sa territory, no, sa 12 ka tribe, no. So it talks about the equal distribution of the territory among the 12 tribes, no. So dinhi makita nato dinhi nga ang dusi ka tribo sa Israel gipangatagan na og one portion, tagsa ka portion sa territory. Dinhi karon makita nato nga si Dan, si Azir, si Naphtali, si Manasseh, si Ephraim, si Reuben, si Judah, si Benjamin, kinsa pa ni si Simeon, si Sakar, no, si Issachar, si Zebulun, si Gad, no. Kana silang tanan gitagaan ni Lord og tag sa ka portion sa territory, giplastar ni Lord. So nahitabo lang ni during the time nga na-restore na renew na ang city of Jerusalem, no, gipuy-an na ni Lord balik ang templo. So mo na gitagaan og tagsa ka portion sa territory ang 12 tribes. So pakita nato diri nga si Dan, ang territory ni Dan, adjoining the territory of Dan and Asher from the east side to the west. So ingon ana gihapon pag-abot ni Dan ug ni Asher sa ang territory na sab ni Asher adjoining na sad ang territory ni Asher ngadto sa pinakatumoy nga territory ni Naphtali. Unya si Naphtali na sad gi-join na sad sa east side, no, east side to the west, east side sa amihanan ngadto sa sidlakan nga bahin, no. So gi-adjoin na sad ang territory na sab ni Manasseh, gi-adjoin na sab kang Ephraim, unya ang ka Ephraim na sab gi-adjoin na pod ngadto kang ang mga tumoy-tumoy lang nga territory, kinatungyan nila nga territory gi-adjoin, no. So ang ka Ephraim na sab gi-adjoin na pod kang Reuben, ana, no. So pag-abot kang Judah, the portion of the prince shall be giingkuan din na nga shall be in between of Judah and the prince, no. Murag na langkop, murag nagkuan ang portion sa ang portion sa prince shall lie between the Judah and Benjamin. So si Benjamin na sab ang kinatumyan na pud sa iyang territory mo adjoin na pud kang Simeon. Unya si Simeon na pud
i-join na pod, i-join ang tumoy-tumoy nila nga territory, kuan na sab, maglangkob-langkob sila, no? Ang kang Simeon na sab, ngadto kang Zakar, no? Kay Izakar, no? So kung Izakar na sab, i-join na sab ang kinatumyan, no? I-join na sab kang Zebulun, unya kang Zebulun na sab, ang portion nila is from the east to the west, inana na, no? Gikan kang Dan payon kang Gad sa ikadusi, no? So kang Zebulun na sad, ngadto na pud kang Gad, from east to the west, from east side to the west side, no? Gikan sa amihanan payon sa sidlakan. So ana ang ilang mga territory, may imagine nato unsa kadako day gyud kaay sa nga tanan, no? Kay ang measurement dinhi grabe gyud, no? Grabe ang measurement, dagko kay ang measurement sa mga territory nga gipanghatag sa 12 tribes. So naplastar, no? Naplastar gyud ang 12 tribes, giplastar ni Lord. So bali ang templo, nalibutan ang templo. So nabutang sa center, nabutang sa tunga ang the temple of the Lord, the new temple that the Lord has built. No, naa sa tunga, dayon nagpalibot sa from east to the west, no? Nagsugod sa amihanan payon sa sidlakan ang matag territory nga gihatag sa 12 tribes. Amen. So blessed kaayo sila during that time sa nakita ni Ezekiel, no? Gibless pag-ayo gyud. Nahitabo lang nang naang overflowing blessing sa dihang nibalik og jewel, nibalik og manifest ang presence ni Lord diha sa new temple nga gibuild ni Lord, no? So ingon na ana pud ang atong kinabuhing Kristohanon nga sa dihang magpuyo na si Lord sa atong kinabuhi as Lord, as God, as Savior, then ana lang nga panahon na mag-start na dayon og overflow ang blessing kung harian na ni Ginoong Hesus ang kinabuhi nato, ang kasing-kasing nato. Kay uturungon ako, no, ang Corinthians tag-ingon gyud nga, do you not know that your body is a temple of God? So sa dihang ang atong kinabuhi harian na, that's the time that the blessing starts, no? So magsugod na, mag-overflow na dayon. That's the time that the blessings will start overflow. So mao nang nahitabo dinhi sa Ezekiel. Amen. Naot nga tayo nakutlo sa katapusan nga chapter sa Ezekiel nga atong book of Ezekiel nga atong hisgutan nga chapter, last chapter nga 48 nga gihisgutan dinhi niini nga chapter, that the equal distribution of the territory among the 12 tribes of Israel, of Israel, that started from Dan, Asher, Naphtali, Manasseh, Ephraim, Reuben, Judah, Benjamin, Simeon, Issachar, o si Zebulun, o si Gad. Mao na siya ang 12 tribes sa Israel nga gipangtagaan ni Lord og tag one portion sa territory. Nya ang matag tumoy sa ilang territory nagsumpay-sumpay na sila, no? Grabe, may imagine ako, ma-picture na ako nga katsada kay sa nga tanan tan-awon unta, no? Tsada kay tan-awon, but sad to say kay karong panahon na medyo na-ruin gamay, no, tungod sa sala gyud gihapon, sala gyud. But thanks be to God, tungod kay ang Dios kanunay gyud nagapahinumdom kanila o kanatong tanan, no? Kay kita man ang gitaog kay spiritual Israel. Kanunay si Lord nagpahinumdom para mubalik gyud gahapon, ma-restore, ma-renew, ma-revive ang mga katawhan sa Dios niini nga mga panahona. Kay once the revival, the renewal, and the restoration comes, then the overflowing blessings will also be restored. Mahitabo gid gihapon nga mo-overflow ang panalangin. So sama sa nahitabo dinhi nga gipantagaan sila tag one portion sa territory diha sa mao nga dapit. Amen. Ingon na pud ta. Tagaan ta ni Lord og portion. Tagaan ta ni Lord og portion. Muna siya nga atong hope, muna nga atong munang cry of our heart, munang atong desire, no? Munang atong longing nga kanang one day that portion will become ours.
Amen. Ug salamat sa Ginoo nga nakahimo ta ani natapos na to ang Book of Ezekiel nga ang last chapter sa Book of Ezekiel nga nakita nato how the Lord blessed them no bountifully as long as they continue to honor the Lord, as long as they continue to bless the Lord, no, follow the Lord, honor the Lord, magpadayon gid si Lord og overflow sa iyang panalangin ngadto kanila ug kanato usab, no, mo nang mamahimog yung sentro kanunay ang God's glory sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpamuhat, sa atong padayon nga pagpangalagad kaniya. Walay laing makita, si Lord ra gyud, si God ra gyud, si Jesus ra gyud ang makita. No, matabunan ta sa glory ni Lord, matabunan ta sa pagkabalaan ni Jesus Christ para nga si Lord ra gyud ang may maya ug matuboy. Amen. So that the overflowing blessings will come unto us. Amen. Ug magampo ta labing balaan gamhanan mahigugmao langit no na mga mahal. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo Lord sa Book of Ezekiel, Lord, nga daghang kaay lesson na learn namo Lord sa Book of Ezekiel. Tabangi kami nga ang tanan namong na learn sa Book of Ezekiel, Ginoo, among ma-apply sa among Kristohanong kinabuhi, Ginoo. Gikinahanglan gid namo Lord nga mo focus kami diha kanimo Lord God. Tabangi kami Ginoo Lord nga dili mawani ang among Ginoong focus nga diha lamang gid kanimo Ginoo nga walay laing matuboy, walay laing mapasidunggan nining tanan nga mga bulhaton, labi na Lord nining morning devotion, ikaw ra gyud ang matuboy nining tanan, oh God, walay lain, walay bisan kinsang matuboy. Sa matag pamuhat namo sa mga bulhaton, ikaw ra gyud ang matuboy Lord. Busa salamat ug salamat kaayo nining tanan. Sa sunod Lord, Book of Daniel lang among hisgutan na usab, oh God, ug salamat padayon ka makig-uban samtang among tukion ang Book of Daniel, oh God. Salamat ug salamat kaayo. Sa naga-pray usab kami sa mga kaigsunan karong adlaw Lord, Friday nga magapanarbaho Lord nga imo silang ubanan, ginugamhan, dihugan sa ilang opisina samtang padayon silang nagatrabaho Lord, tagay silang katakos, kaalam unsaon pag-manage ang ilang trabaho Lord. Bisan pa sa mga kaigsunan namong mga estudyante, elementary, high school, college, Ginoo, ikaw mag-provide sa ilang mga needs, o God, o strong comprehension aron masabtan ang ilang mga lesson o makapasar sa mga exams. Sa mga kaigsunan nga mga teachers usab tagay katakos Lord nga makaya nila paghandle ang classroom, Ginoo. Dili sa yun usab lain-lain mga kabataan kinaiya nagkinahanglan sila diha kanimo. Ibisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga trabaho sa online, ikaw sab Ginoo makig-uban kanila. Sa mga kaigsunan nga naay mga gipang manage nga business, padayon ka mag-provide og wisdom kanila on how to manage kay as long as they continue to honor you Lord, ikaw magapanalangin magatabang nga mag-asinso sila Lord, kay ang kagahuman sa pag-asinso naara gyud diha kanimo Amahan. Busa Lord kining tanan among gyung gisalig diha kanimo Lord God, ug salamat sa adlaw-adlaw nimong pakiguban kanamo Lord, pag-bless kanamo Lord God. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan, walay lain nga budawat sa mga pagpasidungog Lord, pagdaig pagimaya ikaw ra gyud Lord. Busa dawata kini in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all until next morning.